Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na pwede po kami lumapit po sa inyo sa pamamagitan ng inyong anak na nagkatawan tao, Panginoon Diyos. At humihingi po kami ng patawad sa lahat ng aming mga ginawa. Alam po namin, ginawa niyo po kami para maging mabuti. Ngunit hindi po namin kaya inyong standard. Alam po namin, nilikha po kami upang mag-worship po sa inyo. Alam po namin, minsan nagkukulang po kami at inuuna po namin yung aming sariling kagustuhan, aming sariling comforts, aming sariling iniisip na mas importante po kaysa sa iglesia, kaysa sa one another, at mas importante po sa inyo. Humihingi po kami ng patawad sa mga nagawa po namin. At yun po ang magandang balita, Panginoon Diyos, na maaari po kami lumapit sa inyo dahil sa ginawa ng inyong anak na nagbigay sa amin ng kapayapaan, Panginoon Diyos. And for us, your people, Lord God, minsan tinitignan po namin, tumatalikod pa rin kami sa mga kasulatan. Ngunit nandyan po kayo upang hatakin po kami pabalik, parati na lang po. And so, Father, we come to you. Humihingi po kami hindi lang ng patawad, kundi ng kalakasan, Panginoon Diyos, upang maisakatuparan ang inyong kagustuhan sa aming mga buhay. Father, tinitignan po namin ang aming iglesia, yung mga aming pangangailangan, Panginoon Diyos. As we give you thanks and praise, Lord God, we also sinasabay na rin po namin ang aming hinihingi. Mga kakulangan po namin sa pang-araw-araw, Panginoon Diyos. Nagtitiwala po kami na kayo ang magbibigay sa amin ng kalakasan to go through whatever we have to go through. For the provision, Panginoon Diyos, humihingi po kami ng provision. At alam ko, gumagawa po kayo ng maraming iba-ibang klaseng paraan upang for you, Lord God, to meet what we need. Lord Jesus, yung iba sa amin, pag spiritual ang pangangailangan po namin. Kung nangihina po kami, Panginoon Diyos, magpadala nga po kayo ng paalala. Minsan sa pamamagitan ng tao, minsan sa pamamagitan ng inyong banal na salita. Ngunit paalalahanan niyo po ang inyong mga tupa. Lord God, we are here. We want to worship you. We want to know you in a special way. And Father, yung mga special needs ng aming congregation, marami po sa amin may sakit, may lagnat. Lord, yung mga hindi namin makakasama today, Father, will you heal them? Maging ang mga taong kasama po namin today, Lord God, na may karamdaman, Father, please heal us. And Father, we know that you are sufficient. You are sufficient for all of us. Sa mga single dito sa congregation, Lord, bigyan nyo nga ng yung calling po namin lahat. Bigyan nyo po kami ng purpose. Sana maunawaan po namin, Panginoon Diyos, ang inyong layunin para sa aming mga buhay. Sana po, Lord God, we pray, Father, that you direct each and every life sa Grace Fellowship Church for your glory, in your direction, Father. Hindi naman po kailangan lahat magpastor, hindi naman po kailangan lahat mag-full-time. Ngunit alam niyo po kung saan niyo kami gagamitin, Father. Humihingi po kami ng kaliwanagan kung saan niyo kami dadalhin, individually and of course, obviously, as a corporate church. Salamat, Panginoon Diyos, na maaari po kaming pumunta at lumapit po sa inyo. We can come to you, sinners like us. We are not Pharisees, Father. We know we are sinners at lahat po kami, mula sa pastoral hanggang sa members, we all confess we need you for our salvation. And Father, sa hapon na ito, we ask God, O Holy Spirit, would you open our eyes
Teach us lahat ng puso at isipan, Panginoon. Sana buksan niyo that we might be receptive, Lord God, to whatever teaching you want. Lord, ayaw po namin mahinto sa banal na salita. We want to see Jesus. We want to know Him more. We want to please Him. And we want to crown Him as King. And so come, minister. We want an encounter with you today, Lord God. In Christ's name we pray. Amen and amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maaari ko ba kayong maanyayahan para hindi kayo antukin, tumayo? Diyan ko inaantok ha. Baka kayo. Upang basahin ang Lucas chapter 24, 36 to 43, ang ginagamit po namin nila ng kapastoran ay ano ba to? Ang Biblia 2001, kung nagtataka po kayo. Yun po ang ginagamit ni Pastor George at ako po hinahawa na rin. At ito po ang salita mula sa Lucas chapter 24, 36 to 43. 36 reads, samantalang kanilang pinag-uusapan ang mga bagay na ito, si Jesus ay tumayo sa gitna nila at sinabi sa kanila, sumainyo ang kapayapaan. Subalit sila'y kinilabutan at natakot at inakala nila na nakakita sila ng isang espiritu. Sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot at bakit may pag-aalinlangan sa inyong puso? Tignan ninyo ang aking mga kamay at aking mga paa sapagkat ako nga ito. Hipuin niyo ako at tignan sapagkat ang isang espiritu ay walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Pagkasabi niya nito, ay ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Samantalang nasa kanilang kagalakan ay hindi pa sila naniniwala at nagtataka, sinabi niya sa kanila, meron ba kayong ritong anumang makakain? At kanilang binigyan siya ng isang pirasong inihaw na isda. Maaari na po tayong umupo. At pagpalain po tayong lahat sa ating pagbabasa ng banal na kasulatan. Ang title po natin ngayon ay Mapayapang Katiyakan, Peaceful Assurance. Peaceful Assurance. Sino po sa inyo ay buhay na noong 1984? Para kayong English, nahihiya po kayong magtaas ng mga kamay. Dahil noong 1984, meron po isang yung top song doon ay kanta ni Bruce Springsteen. Ito po ay called Dancing in the Dark. We're not in the dark, we're in the light now. Ito isang kanta, nung nasa high school ako, ay lahat ng tao, alam ng kantang ito. Nasa Ateneo High School po ako, nung mga panahon na ito. At kaming magkakaibigan, hindi namin masyadong tinitignan kung ano ibig sabihin ng kantang ito. Ang ginagawa lang namin ay sinisiguro namin yung aming pagsayaw ay maayos. May certain sayaw itong Dancing in the Dark. Hindi ko po ide-demo. Okay? Sorry. Mamaya, baka si Brother Dan pwede. May isang music video or MTV nung panahon na yun, tinanong ko kanina sa English din to, na may isang umakyat dun sa stage kasi ang MTV, kumakanta si Bruce Springsteen, hindi niya hawak ang gitara at that time, at kumakanta siya, at may isang umakyat sa stage. At tinanong ko kaninang umaga kung sino yung umakyat sa stage na yon sa MTV ng Dancing in the Dark. Sino po yun? Mahina. Si Courtney Cox ng Friends, better known as Monica. Okay? Bakit ko binabanggit po sa inyo to? Kasi hindi because I like the song Dancing in the Dark. Kung hindi, ang ibig, may sinasabi itong kantang ito. Sasabihin ko na lang sa iyo yung lyrics. I get up in the evening, di ba? Gigising siya, gabi na. And I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. The second stanza, messages keeps getting clearer, radio's on, and I'm moving around my place. Wala siyang ginagawa eh. I check my look in the mirror, wanna change my clothes, my hair, or lack of it, and my face. Man, I'm getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know that there is.
You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire, even if we're just dancing in the dark. That's where the sermon ends. I'm kidding. Ang dancing in the dark ay patungkol sa isang tao at tungkol sa pakikibaka upang maghanap ng kahulugan at layunin sa buhay. Purpose. Ang bida ay pagod na sa pakiramdam na hindi natutugunan at hindi siya nasisiyahan at naghahangad ng something else ng higit pa. Naghahanap siya ng isang kislap upang magsimula ng apoy, upang pag-alabin ang kanyang buhay at bigyan siya ng direksyon. Yun ang kanta. Ngayon ko lang nalaman. Kinakanta ko pala yun nung araw. Ito ay kwento ng isang taong walang layunin, walang purpose. Isang uri ng tao na we just go with the flow. Ayos lang. Nasaan aksyon? Doon tayo. Nandito ba yung aksyon sa Quezon City? Doon tayo. Andun sa Alabang aksyon? Doon tayo. Ito ang eksaktong kabaliktaran ng mga aralin natin today. Ng mga verses natin today. Ang mga talatang ito ay nagbibigay sa atin ng dahilan sa buhay. Mga bagay na dapat natin pag-isipan habang pinag-aaralan natin ang mga talatang ito. Ngayon, ano ba ang konteksto? Kasi pag nagsimula tayo dito, sabi, samantalang kanilang pinag-uusapan ang mga bagay na ito. Nagsimula na di ba? To be fair, sinabi sa mga talata, pag hinanap mo sa Bible, 11 times nag-appear si Jesus. Magkakaiba yan. Nag-start siya sa kay Mary Magdalene. Tapos sa mga kababaihan. Tapos, ang paniniwala ko, hindi ako sigurado, kay Pedro. Pagkatapos noon, nagpakilala siya doon sa kay Cleophas last week. Tapos ito, 11. Yung 11 disipulo kasama yung mga disciples na not naman part of the 12 apostles or 11 apostles, ito na nga yun. Today, yun yung tinitingnan natin, yung panglimang pagpapakita ni Jesus. At bibigyan ko kayo ng 3 rason kung bakit mahalaga ito. Bakit mahalaga na nakikita natin why nabuhay muli si Jesus? Ang una, dahil nabuhay muli siya muli, may katiyakan tayo sa ating kaligtasan. Because He lives, in English, our salvation is secure. Sabi ulit sa verse 36, samantalang kanilang pinag-uusapan ng mga bagay na ito, si Jesus ay tumayo sa gitna nila at sinabi sa kanila, sumainyo ang kapayapaan. Ito ang basic truth. Sumainyo ang kapayapaan. Ang pinakamahalagang katotohanan sa lahat ng ito ay ang mga taong ito ay may kapayapaan sa Diyos nagmumula kay Kristo Jesus. Sa kanyang pagpapakita sa kanila ng kanyang sarili, ang kahulugan ng pagbating ito ay nakamit ang pinakamahalagang bagay, ang kaligtasan mula sa kasalanan. Sa isang banda, ang pagbati ng shalom or kapayapaan ay sumainyo ay masasabi natin mga very conventional lang, parang hey, hello, na kumakatawa ng isang Hebrew expression na Shalom, peace be with you. Ginagamit pa rin ng mga Hudyo hanggang ngayon. Marahil, nung unang narinig ng mga alagad to, na binibigkas ito mula sa nabuhay na Panginoon, maaaring itinuturing ito parang isang greeting lang. Simpleng bati. Lalo na't alam natin, medyo natatakot sila dito. Ngunit kung titignan po natin ang Ebanghelyo ni Juan, na dito natin makikita eksaktong this is the time, parallel verses, kung baga tatawagin po natin. Sa Gospel of John, makikita natin na inulit ni Jesus ang pagbati sa John chapter 20 verses 19 to 21 nang magdadapit hapon na ng araw na iyon, na unang araw ng linggo habang nakasara ang mga pinto sa kinaroroonan ng mga alagad. Bakit daw? Dahil sa takot sa mga Hudyo, dumating si Jesus at tumayo sa gitna at sa kanila sinabi, kapayapaan ang
sumainyo. Peace be with you. At nang masabi niya ito, ang kanyang pinakita ang sa kanila ang kanyang mga kamay at tagiliran, kaya't ang mga alagad ay nagalak nang makita nila ang Panginoon. Muling sinabi sa kanila ni Jesus, kapayapaan ay sumainyo. Kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. Yan ang second point natin. But before that, pinapakita ko lang sa inyo yung peace be with you, o yung shalom, o yung kapayapaan ng sumainyo. Pagkatapos niyan, 8 days later, sabi dito sa John chapter 20, verse 26, pagkaraan ng 8 araw ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad. Takot na naman. At kasama nila si Tomas, yung nasa una hindi naniniwala. Nakasara ang mga pinto, subalit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna at sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Peace be with you. Naniniwala ako na dahil sa labis na pagkamangha at labis na kagalakan, ang gustong ipakita ni Lord ay nakakatakas sa kanya. Hindi nila naunawaan. Ngunit ang pag-ulit-ulit na pagbati ay maaaring mag-udyok sa kanila ng alalahanin na si Jesus, bago siya namatay, bago siya napako sa krus, ay nangako sa kanila ng kapayapaan. Ano ibig sabihin ng kapayapaan na yun? Bagamat isang karaniwan word, yung shalom or ang peace be with you, lagi nga sinasabi sa Catholic Church bago matapos ang kanilang service, yung terminong yun ay hindi lang hanggang greeting lang. Ang ibig sabihin yan ay you have peace with God. Ang sinasabi nga dito ng aking komentaryo, Jesus is the equivalent of the shalom of Jesus on Easter evening is the equivalent or the complement of it is finished on the cross. For the peace of reconciliation and life from God is now given. Kapayapaan. Ang ibig sabihin ng kapayapaan is peace. Ngunit dito sa Lucas, iba yung peace. Iba yung pag ginamit ni Luke, yung kapayapaan or peace, may deeper meaning. Mamaya makikita natin yun. Sa John chapter 14:27, sabi dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Peace I leave with you, my peace I give you. Not as the world gives. So do not let your hearts be troubled. Do not be afraid. Sa Roma chapter 5, pag sinasabi ni Pablo tungkol sa kapayapaan ng Diyos, ang ibig sabihin nun ay we are not anymore with war. Wala tayong digmaan na kalaban ang Diyos. When he says, when Romans chapter 5 says, you have peace with God, it means hindi na kayo sundalo ng kabilang kampo. Magkakampi na kayo. Pag sinabi sa taga-Filipos na binabanggit ni Pablo na may kapayapaan ng Diyos, when the peace of God surpasses all understanding, it guards our hearts and minds in Christ Jesus. Ibig sabihin, meron tayong tinutukoy na ito naman yung pakiramdam ng pagkakaroon ng kapayapaan bilang isang kondisyon ng ating puso na ibinibigay sa atin ng banal na Espiritu for our comfort. Yan ang kapayapaan. Ngunit dito, kadalasan, according to my New International Commentary in the New Testament, NSE/NT, i-Englishin ko na lang, ang dami naman kayong taga-English. Within the third gospel, Luke's gospel, peace is metonymic for salvation. Ang ibig sabihin is synonym ng peace ang kaligtasan. So that in this text, Jesus' greeting takes on a larger meaning. Hindi lang po peace, kundi peace with salvation. Parang sinasabi, kapayapaan sa inyo, buhay ako. At lahat ng sinasabi ko patungkol sa kapayapaan ay totoo. Akala nila, namatay ako, tama, namatay ako, ngunit tama sila, nasaksihan nila akong mamatay, ngunit kapayapaan sa inyo.
Dahil ako ay nabuhay at narito ako upang tuparin ang mga pangako. Because He lives, natutugunan ang pinakamalaking pangangailangan ng tao. Mga unang salita niya yon. Pagbalik, peace be with you. Because He lives, ang ating kaligtasan, meron tayong kaligtasan mula sa kasalanan. May kapayapaan tayo. At yun ay ang pinaka-importanting katotohanan dahil yun ang pinaka-greatest need, ang pinakamalaking pangangailangan ng isang mananampalataya. Kahit yung mga hindi mananampalataya, our greatest need is salvation from sin. And Jesus comes and He says, peace be with you. Gayunpaman sa katigasan ng kanilang mga puso ay nagdududa sila kay Kristo. At ang kanyang sinasabi nga dito sa verse 37 and 38, subalit sila'y kinilabutan at natakot at inakala nila na nakakita sila ng isang espiritu. Multo. Sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Bakit may pag-aalinlangan sa inyong puso? Why are you troubled? Why do you doubts rise in your heart? And ang pangalawang assurance natin, ang pangalawang katiyakan natin ay sa kaligtasan. Ang una, ang pangalawa, dahil nabuhay siya muli, may tungkulin na dapat isabuhay. Tayo ay may tungkulin na dapat isabuhay. Pupuntahan po natin maya-maya pag pinuntahan natin yung John chapter 20. Ngunit una, na-trauma sila. Pag tinitignan po natin dito, sinasabing kinilabutan. Kailan kayo last na kinilabutan sa takot? Ang tagal nang hindi nangyayari sa akin, tagal ko na hindi nakakakitang multo. Joke. They thought they saw a ghost. At kaninang umaga, ginamit ko nga yung binigay sa akin na example, para daw kayo nasa ancestral home ng lolo nyo sa probinsya. At nagkikwentuhan kayo kung gaano kabait si lolo. Bait talaga ni lolo. Oh, dami niyang tinulungan, ano? Daming tinulungan ni lolo. Oh, talo ka sa lolo ko. Hindi, lolo ko, yan, oh. Yan yung picture niyan. Tinan mo yung lolo ko. Tinan mo, para siyang general dyan sa ano. Pero bait na lolo ko. Tapos biglang may isang umirit. Oo. Pero dapat hindi na niya kinasama yung isang babae. Biglang bumagsak yung painting. Boom! Eh, di ba ang takot natin lahat? Isipin niyo, habang nagkwekwentuhan kayo patungkol kay Jesus, ay biglang nag-appear si Jesus. Kaya nga kapayapaan sa inyo. Mga kapatid, ang mga talatang ito ay nagsasabing nagulat sila, natakot sila, multo. They were startled and frightened. Para siyang nasa Marcos chapter 6 verses 49, sabi dito, ngunit nang makita nilang siya'y lumalakad sa ibabaw ng dagat, inakala nilang iyon ay isang multo at sila'y sumigaw. Belief in the resurrection was not a wish fulfillment para sa mga disipulo. Yung nung namatay si Jesus, nakita nila nakapako, nagtakbuhan sila lahat, nagkulong sila sa isang kwarto. Hindi yung, sana mangyari, sana mabuhay muli, sana mabuhay muli. Hindi po eh. Hindi pa nila nauunawaan ang dapat nilang maunawaan. These are the first disciples. These disciples did not expect Him to be raised from the dead. Hindi nila inaasahan mabuhay muli si Jesus. Kaya nga sila nagpapanik eh. Ano yun? Parang yung panic ng mga kababaihan nung nakita, may dalawang anghel dun sa libingan ni Jesus. As the appearance of angels were there was fright, takot, taas ang balahibo. Dito ganun din. Para ka nakakita ng isang kamag-anak na nakita mo nalunod, matagal na, mga 5 years na. So maya-maya, nagmamaneho ka ng closed van na malaki o kaya high ace. Alam mo yung mahaba, yung parang 12-seater. Sa gabi, alas 12,
inaayos mo yung rear view mirror, pagtingin mo nandun sa nakakatakot, di ba? Ganun yung takot. Kaya pag ako yung takutan namin mga magkakapatid, nung lumalaki kami, may van kami. Kaya pag nagmamaneho ako ng van, nakaganon yung hindi nakaharap sa akin yung pag walang tao sa likod. Ganon yung takot. Pinapakita ko lang sa inyo yung takot nung meron sila. It's totally different kapag nawala ko yung pitaka ko sa kotse, sa sasakyan, sa banyo. Tapos hanap ako ng hanap. Hindi ko mahanap eh. Hindi ko mahanap nasaan. Papahanap ko sa aking anak, sabihin niya, Dad, eto lang oh. Ini-expect kong makita ulit. Oo nga, thank you ah. Tama, andun yan. Nawala ko lang, hindi ko lang makaalam. Yung parang may expectation tayo na makikita ko din yan. Hindi po ganun sa mga disipulo. Hindi po ganun. Pero dahan-dahan sa pinakita ng ating Panginoon, dahan-dahan kailangan naunawaan nila. Kailangan pang tulong ng banal na salita at banal ng Espiritu. Sabi sa John chapter 20b, kaya't ang mga alagad ay nagalak nang makita nila ang Panginoon. It took a while, may mixed emotions muna. Parang dahan-dahan lang eh. Parang, eto analogy na naman, parang isang batang maliit. At yung parents nila, proud na proud dun sa batang yan, ay magse-celebrate ng isang birthday party. Tapos may biglang kukunin kayong mascot, mula sa likod, nandun yung birthday celebrant, dala-dala mong ganun. Tapos papasok yung mascot mula sa likod. Palapit ng palapit sa anak mo, gumastos ka ng malaki para doon, biglang iyak lang ng iyak yung anak mo. Ah! Pero mamaya-maya, bago matapos, o tapos na yung party, tsaka lang niya hahanapin yung mascot. Yun ang nangyari sa amin kay Barney. Doon sa anak ko. Ganyan yan. I'm speaking from experience. Pero maliban doon sa mga analogy na binibigay natin, ano ang sinasabi ni Jesus dito? Ano ang kanyang pangunahing inaalala sa talatang ito? Sabi niya, subalit sila'y kinalibutan at natakot at inakala na nakakita sila ng isang espiritu. Ano sabi niya? Bakit kayo natatakot? At bakit may pag-aalinlangan sa inyong puso? Mga kapatid, ang inaalala ni Jesus ay ang kanilang pagkabalisa, ang kanilang mga problema, ang kanilang pagdududa. Kayang-kaya nila sabihin, ayaw niyo maniwala sa akin eh. Sikmuraan ko kayo eh. Kung ako yung ganun. Pero buti na lang hindi ako. Hindi mo naunawaan na sa banal na salita. Maging si Luke sa pamamaraan ng kanyang pagsulat, ay tila hindi lubos rin na nauunawaan ang pagdududa nitong mga to. Bakit kaya sila nagdududa? Habang sinusulat ni Luke siguro. Ito ba ay hindi mapaliwanag ng kagalakan, hindi nila inaasahan kaligayahan ang pumipigil sa kanilang mga isipan na makita ang ginagawang posible ni Jesus, ang imposible? Hindi eh. Para sa kanila, hindi nila nakita kagad. Dapat nakita nila. At next week, sasabihin sa inyo nila sa Tagalog ni Christian at sa umaga ni Kuya Dan kung bakit. Kasi dapat mahalaga sa atin ang banal na salita. Pero dito, nakikita lang natin ang pag-alala ni Jesus ay nasa kanilang pagdududa, ang kanilang pag-aalinlangan. Mga kapatid, dapat naiintindihan po natin na hanggang ngayon, ito pa rin ang tuksong kinahaharap ng mga mananampalataya. Ang pagkabalisa at pagdududa. Kasalanan po ito. Kasalanan po ito. Parehong kasalanan, hindi panlabas, hindi sa gawa, ngunit kasalanan ng panloob. Mga kasalanan na maaari nating itago at tila kunyari may control tayo. Ngunit ito ang alalahanin inaalala ni Kristo. Kailangan din natin makita ang isa sa mga punto ng part na ito, yung mga pagdududa po natin.
para rin tayo yan, nagdududa din tayo. Ang dami nang binigay sa atin. Historical records binigay sa atin. Banal na salita binigay na sa atin. Yung continuity ng church hanggang ngayon binigay na sa atin. At minsan nagdududa pa rin tayo. Hindi natin alam kung ano yung tama, ano yung mali. Iba, hihingi pa ng palatandaan sa presensya ng Diyos. Di ba? Ang sabi ni Jesus dito, ito rin ay nagpapaalala po sa atin na ang kahalagahan ng muling pagkabuhay or the resurrection sa muling paghubog ng ating mga isip at ating mga puso sa liwanag ng totoo na napatunayang kwento, yun na nga dapat natin gamitin eh. Bakit umuusbong ang pagdududa sa ating mga puso? Tanong ni Lord. Di ba? Ang parang nakakalungkot, di ba? Pero minsan makikita rin natin ang sarili natin, why are you troubled? And why do doubts arise in your heart? Bakit may pag-aalinlangan kayo sa inyong mga puso? Bakit kayo natatakot? Ngayon, ang dami nang binigay sa atin. Mga kapatid, ang ating pagbabago sa ating pag-iisip at saloobin, gayon din man sa pag-uugali at panlabas, ay dapat idirekta dahil sa kwentong ito. The reason for us to have proper lives, exemplary lives, is because of the resurrection. Alalahanin kung saan tayo dinadala ng kwentong ng muling pagkabuhay, alalahanin natin, ito ay dapat nagbibigay sa atin ng mapayapang katiyakan, at ito dapat ay nagpapaalala sa atin na meron po tayong sinusugo din po tayo. We have a command. Sabi sa Juan chapter 20:21, ito yung exact parallel, kapayapaan ang sumainyo, hindi tayo natatapos doon. Sabi ni Jesus, kung paano sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. I am sending you. Sending you to do what po? Upang kumatawan sa nabuhay na hari at maging kanyang mga ambasador at maghintay hanggang siya ay bumalik. Is this important? Mahalaga pa po ito? Dapat dahil ayon sa Ebanghelyo ni Juan, ito yung unang sinabi ni Jesus. Peace be with you. As I am sent, I'm sending you. Sending you to do what? To do the work of an ambassador. Ito ay maging mabubuting katiwala at ipalaganap ang kanyang mabuting kalooban, lalo na sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ebanghelyo. Tayo ang may dala nun. Alam naman po natin, Mateo chapter 28 verses 19 and 20, kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo at narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Buti na lang pinaalala ni Lord to. Kung hindi, baka wala po tayo dito. Kung sila-sila na lang at wala siyang great commandment, great commission, baka wala tayo dito. At hindi din dapat huminto dito sa panahon na ito. Kailangan ipalaganap din po natin. Napaka-generic na sinasabi ko po. Ang sinasabi ko po sa inyo sa second point ko is, because Jesus lives, meron siyang sinabi sa atin na gawin. At yun ang dapat natin gawin. Ang sinasabi niya sa atin is, kung paano sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. We are all sent to do what? To spread goodwill through evangelism. Ngunit, alam po natin, hindi nahihinto sa salita. Mahirap din eh. Alam ko po sa inyo, mahirap din. At minsan, mas faithful tayo sa ating tinatawag na gawin ay mas mahirap. Alam natin mahirap. Sa unang Korinto, chapter 15, verse 32, sabi dito ni Pablo, kung bilang isang tao lamang ay lumaban ako sa mga maiilap na hayop or wild beasts, di ba? With beasts at Ephesus.
At ano ang aking mapapakinabangan? Kung ang mga patay ay hindi muling mabubuhay, tayo ay kumain at uminom. Tara. Sapagkat bukas tayo ay mamamatay. Ano ibig sabihin niya? Walang kabuluhan lahat ng ating ginagawa sa iglesia kung hindi nabuhay muli si Jesus. At pero kung nabuhay siya, hindi na sayang ang pagka-conversion ni Apostle Paul. Buti na lang kung hindi sayang eh. But the dead are raised in glory. And when the time comes, because Jesus said so, yun din ang mangyayari sa atin. Ang ating buhay ay magiging maayos din. Sabi sa 2 Timothy chapter 4 verse 5, ngunit ikaw, kausap ni Pablo si Timoteo, ikaw ay maging matino sa lahat ng mga bagay. Bakit mo kailangan maging matino? Nabuhay siya muli eh. At lahat ng sinabi niya ay totoo eh. Diba? Ngunit ikaw, magtiis ka ng mga kahirapan. Bakit ko titiisin yun? Nabuhay siya muli eh. Gampanan mo ang gawain ng isang ebanghelista. Ganapin mong lubos ang inyong ministeryo. Galatians chapter 6 verse 9, at huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo manlulupaypay. Let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. At alam po natin, 1 Corinthians chapter 15, it is the resurrection chapter. Pagkatapos niya sabihin lahat yon patungkol sa resurrection, kagaya ng binasa po natin sa scripture reading, ito ang sinabi ni Pablo. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that our work is not in vain. Huwag kayo mapagod. Huwag tayong mapagod. Pagod na ba kayo sa kakaiwas sa kasalanan? Huwag kayo mapagod. Pagod na ba kayo sa kaka-ebanghelyo sa ibang tao? Huwag kayong mapagod. Sabi dito, hindi walang kabuluhan ang inyong ginagawa sa Panginoon, para sa Panginoon. May task tayo, may commission po tayo. Hindi lang tayo sumasabay lang sa agos. Hindi lang tayo nagda-dancing in the dark. Sabi ni Jesus, as the Father has sent me, even so I am sending you. Hindi lang tayo nanonood sa walang kabuluhan, Kristyanismo, hanggang sa tayo ay mamatay. Lumalabas tayo at namumuhay ayon sa ating natutunan at nabasa sa banal na kasulatan na nauukol sa pagkabuhay muli ni Jesus. We have purpose. We are not restless, seeking something exciting. We have our purpose and it is right here in the Scriptures. Because He lives, meron tayong malinaw na layunin, malinaw na utos, malinaw na direksyon sa sandaling buhay na ito. We are sent. Di ba? May katiyakan tayo sa kaligtasan, may tungkulin na dapat isabuhay, at pangatlo, may kasiguraduhan sa buhay na walang hanggan. Yung pangatlo, parang yung una, Brother Peter, ano yung kaibahan sa katiyakan sa kaligtasan, sa kasiguraduhan sa buhay na walang hanggan? I-explain ko. Basahin muna natin verses 39 to 43. Last point. Tignan ninyo ang aking mga kamay at mga paa sapagkat ako nga ito. Hipuin ninyo ako at tignan sapagkat ang isang espiritu ay walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Pagkasabi niya ito, ay ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Siguro yung sugat, ano? May baka yung konting peklat ng glorified body. Iniisip ko nga, ano kaya yun? Samantalang nasa kanilang kagalakan ay hindi pa sila naniniwala at nagtataka, sinabi niya sa kanila, mayroon ba kayo ritong anumang makakain? Palagay ko hindi gutom si Jesus. Pero ginawa lang niya to demonstrate this. At kanilang binigyan siya ng isang pirasong
inihaw na isda. Sino mahilig sa inihaw na isda? Ako nahihilig na habang tumatanda. Mas mahilig ako sa inihaw na baboy. At meron po tayong pagkain para sa mga miyembro. Narinig nila, nakita nila, nahawakan nila si Jesus, naghapunan pa sila. Nakipag-usap sila kay Jesus, patunay na walang pag-aalinlangan na ito. Si Tomas wala po dito. Naalala natin, nakasabi nga dito, 8 days later, sasabihin niya, nung makita ni si Lord, my Lord and my God. Ngunit habang ito naman kwento ko, habang akong nagmumuni-muni at nagme-meditate at nag-aaral patungkol dito sa mga passage na ito, yung isang unang pangunahing tanong sa verses 39 to 43 is, Lord, ano ang sinusubukan yung patunayan sa amin, mga iyong disipulo? What are you trying to prove to us, Lord? What do I get from this? Siyempre, sa mga talatang ito, unang-una, naiintindihan natin na ang Panginoon ay buhay at hindi siya mahahawakan ng kamatayan at tinalo niya ang kamatayan. Amen. Check. Hindi nga sila naniniwala, di ba? Ipinakita niya ang kanyang glorified body. Pero sa pangalawang iniisip ko, Lord, sabi ko kay Lord, Lord, ganyan din ang mangyayari sa akin eh. Itutulad ko rin sa sarili ko yan eh, na mangyayari sa atin, sa ating mga luwalhating katawan or glorified bodies. Maaari ko rin siguro ipakita yung scars ko. Hindi na ganun kasama, di ba? May dalawang operasyon ako sa kanan sa kakalarong basketball. Isa sa tuhod, isa sa sakong. Baka nandun pa rin yun pag tinignan ko in my glorified body. Tayo rin ay makakasamang kumain sa mga kaibigan na natin na may kaligtasan din. At para sa pagiging simple, ngunit hindi masyado, not simplistic, iiwanan ko kayo ng isang salita. At salitang yon is continuity. Continuity. Sa Tagalog, continuity. Patuloy. Huwag po tayo mag-iisip na parang ibang-iba ang buhay na walang hanggan sa ating nakikita po today. Kung ano meron po tayo ngayon, hindi lahat basta na lang mawawala. May relasyon si Jesus. At hindi naman nahinto yung relasyon at sinabi niya, break, back to zero, parang video game. Hindi eh. Patuloy pa rin, sabi niya kay Doubting Thomas, pakita mo, eto, tinan mo yung sa aking kamay. May continuity. May mga relationships. May conversations about kung ano bang napapag-usapan. Ang sabi ni Jesus, tatagalugin ko lang, di ba sinasabi ko sa inyo yung nakasulat sa scriptures? May continuity. Ang mga kapatid, kailangan baguhin po natin. Isa pang tinatanong ko sa sarili ko is, nagbabago ba ang ating konsepto ng buhay na walang hanggan at langit dahil sa nababasa po natin sa Biblia? O yung pananaw po natin yung parang bata ng 5 years old daw, akala ko yung mga ulap, doon yung langit, na malambot na cotton. Kamusta yung inyong konsepto ng langit ng panahon nung bata kayo compared sa pag-unawa natin sa langit at kawalang hanggan today? Kailangan baguhin natin ang ating konsepto ng langit dahil sa mga talatang ito. Dahil sa hindi lang dito sa talatang ito, pero kung ano nababasa po natin sa banal na salita. Pero ngunit itong mga verses 39 to 43, pag binasa mo itong Luke chapter 24, dapat hamunin o pasiglahin man ang ating pagkaunawa sa kabilang buhay. Akala natin it's the end, it is not. Dami nga nagsasabi, wag na natin pag-aralan yan, hindi. Hindi dapat pag-aralan natin. Kasi sinasabi mamaya sa Colossians chapter 3 verse 2, ipapakita ko po sa inyo na utos po ito na kailangan natin pag-aralan ang buhay na walang hanggan and the things above.
Unang-una, dito muna, balikan natin 1 Corinthians chapter 2, verse 9 and 10. Nagmamadali na po ako. Subalit, ito laging ginagamit eh. Yung sinasabi natin, hindi natin mainunawaan. Kasi sabi dito, subalit, kagaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi natin nakikita ng mata at hindi narinig ng tenga at hindi pumapasok sa puso ng tao, ay ang mga bagay na ihinenda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Parang siya sabi, we cannot understand. Diba? What no eye has seen, what no... Pero sabi sa verse 10, ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sapagkat sinisayasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, maging ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Ang talatang ito ay palaging ginagamit para sabihin, wag na natin pag-aralan yung heaven. Hindi eh. Sa katotohanan, ito ay eksaktong kabaliktaran. Nililinaw ng konteksto na ang pagpapahayag nito ay ang salita ng Diyos. The Word of God will tell us what heaven is like. Nagsasabi sa atin kung ano ang ihinihanda ng Diyos para sa atin. At hindi natin nakikita tungkol sa langit dahil tayo ay bulag, ay nahahayag sa pamamagitan ng Holy Spirit. Siya nagpapaliwanag. Hindi kumpleto, pero tama. Sinasabi sa atin ng Diyos ang tungkol sa langit sa Kanyang salita upang maunawaan at maasahan natin ang naghihintay sa atin. Alam mo, pag nakakita tayo ng pag-asa, the word hope or pag-asa sa Bible, kadalasan ang ibig sabihin yan pag-asa sa other life na natin eh. Tungkol sa kawalang hanggan na kasama natin ang Diyos. That is the hope. When you see the word hope sa Bible, it's talking about our eternity with Jesus Christ. May mga nare-reveal sa atin eh. And a lot of things are revealed about our afterlife. After this life. Kapag tinignan natin yung mga talatang yan, ang dami natin makukuha. Ayaw lang natin tignan. Bigyan ko kayo ng talata, 1 Corinthians chapter 15 verses 53 to 54. Sapagkat kailangan ng itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Subalit kapag itong may pagkasira ay mabihisan ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, ay mangyayari ang salitang nasusulat, ang kamatayan ay nilalamon sa pagtatagumpay. Mas maganda sa English eh. For this perishable body must put on the imperishable. And this mortal body must put on immortality. We can stop there saying, this is the body I'm going to use in my resurrected state. Continuity. We are not disembodied spirits na hindi natin mahawakan ng isa't isa. It's going to be like what it is today. Siyempre, not even better. Death is the Christian's final enemy. Nabubuhay ba tayo sa liwanag ng ating kaalaman at patunay na alam nating totoo? Do we live according to what we believe to be true? Sinasalamin ko ba ang katotohanan na ang aking tunay na tahanan ay ang new earth and new heaven? Mga kapatid, kausapin ko yung mga bata. Mga bata, bihira natin iniisip ang langit at nawala na ito sa ating mga radar. Lahat ay tungkol sa here and now. Mayroon tayong isang buong industriya na umuunlad dahil gusto ng tao makuha kagad ang kanyang craving. I'm craving hot chocolate alas 10 ng gabi or coffee jelly alas 10 ng gabi. Walang problema. Grab. May Grab naman ako, GCash na lang. Dating sa'yo, 10:20. Gusto ko ng bagong sasakyan, Fortuner. Wala naman akong pera. Walang problema. May 10 years to pay. Wala yata, hanggang 6 years lang yata. Gusto ko ng iPhone. Sumabay sa mga bago sa Amerika. Walang problema, bayad tayo ng doble para at least nauna ako sa inyo. Mga kapatid, kailangan natin balansehin ang ating pag-iisip, our minds.
We have to think about heaven and the afterlife. I'm talking to you, children, kids, teenagers, you in your 20s, you in your 30s, you even in your 40s, looking to buy a new house. Stop sometimes and think. Mag-isip kayo. We have to think about heaven. We have to think about the things that Jesus Himself promises His disciples. Kailangan po natin ng paalala, kahit ako, kahit mga inyong pastoral leadership, everybody. Ngunit, kailangan din natin ng consistent view para ganahan naman tayo. Kadalasan, wala tayong gana mag-isip patungkol sa langit. Bakit? Sa eternity. Bakit? Wala tayong appetite. Iniisip natin, mga spirits lang tayo, disembodied spirits in a non-spiritual, spirit-only place in a different realm. Pag ganun, parang in-offer ka na sandwich, ang laman bato. Kahit hindi ako kakain yan. Bakit? I was not made for that. I was made to eat a fat burger. Diba? No matter how sincere we are and no matter how hard we try, if we think of disembodied spirits in heaven, wala tayong gana. Nor should it work. So these verses today, verses 39 to 43, kung saan minodel ni Jesus ang kanyang resurrected body sa 11 plus ibang mga disciples, should make our mentality thinking, parang ganyan na mangyayari sa amin. How can we help? Paano ba natin magugustuhan isipin ng heaven kapag inconsistent ang view natin? Tandaan natin, hindi masama isipin yun, ha? Minsan masyado tayong spiritual, ayoko isipin yun, Lord. Basta ngayon lang, magsaserve ako sa inyo. Kahit anong gawin mo. Kahit hindi na nga ako magpunta sa langit, Lord. Basta magserve ako sa iyo. Minsan holier than thou yung dating eh. Ang kailangan natin gawin is kung ano yung pinangako mo, Lord, pinanghahawakan namin. Kung pinanghihahawakan natin ang kanyang kaligtasan, kung tayo'y may pananampalataya sa kanya, at nangyari na nung araw, 2,000 years ago, ginanap na niya po yun, yung igaganap pa natin in our future, panghawakan din po natin. Why do we always look to the past? Why don't we look to the future for His promises? He promised to save us from sin in the past. He promises us a wonderful future. And that's the difference between the first point, salvation from sin, from the third point, our eternity is secure, is sure. We look back to the first point, we look forward to the second point. Mga kapatid, naligtas po tayo para sa isang tao. Yung tao na yun ay si Jesus. At isang lugar. Ang lugar na yun ay langit. By the way, kanina sinabi ko rin po sa English, ang heaven, ang spelling ng heaven sa akin, capital H. Pag nag-spell kayo ng Philippines, small p ba? Large P. Bakit? It is a specific place. Heaven is not spelled with a small h, a generic heaven. It is a place with a capital H. We were saved for a place and for a person. Si Jesus ang taong iyon at langit ang lugar na iyon. Ngunit bukod sa gawain pagliligtas ng ating Panginoon, pag hindi mo pakilala ang Panginoon, in other words, hindi kayo makikinabang sa benepisyo ng langit. Tiyakin muna na po natin lahat kung totoo nga po ang ating kaligtasan. Ngunit kung ikaw ay may kaligtasan, napakaraming talata ang para sa inyo. Puntahan ko lang 2 ang sinama ko dito. At malapit na po tayo matapos. Alam mo, mas ganado lagi ako sa Tagalog. Kaya parang lagpas-lagpas lagi. Hebreo chapter 11 verse 16.
Ngunit sila ay nagnanais ng isang higit na mabuting lupain. Sa makatuwid ay ang makalangit. Kaya't ang Diyos ay hindi nahihiyang tawagin Diyos nila. Ito yung gusto ko makita nyo. Sapagkat Kanyang ipinaghanda sila ng isang lungsod. In English, God has prepared for them a city. Ano yun? Figure of speech? Pilipos chapter 3 verse 20, sapagkat ang aking pagkamamamayan ay nasa langit. Mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoon Hesukristo. Our citizenship o pagkamamamayan natin is what? In heaven. Ang hirap maging mamamayan kapag spirit ka lang, floating around. Paano ka mabibilang? What God made us to desire, at kung nagpapakatotoo po tayo, is the desire of what He promised us. I-Englishin ko na lang, mahirap sa Tagalog. A resurrected life in a resurrected body with the resurrected Christ in a resurrected earth. Yan naman ang pinangako eh. Bakit ba tayo lumiliis pa doon? Ang ating mga hangarin ay tumutugma sa mga plano ng Diyos. At ito ang dahilan bakit gusto natin ito. Dahil yung plano ng Diyos ay gusto natin para sa ating sarili. Hindi naman gumagawa ang plano ng Diyos na ayaw natin eh. Oh, next na magiging aso ka. Ayoko maging aso eh. Hindi yun yung plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos may isang lungsod, magkakasama po tayo. Kanina pinag-uusapan ko po, magkakasama kaya tayo? Kapag binalikan natin ng banal na salita, sinasabi, every tribe, every tongue, every nation. Pilipino, di ba? Nation, Philippines, tribe, tongue. Malamang tayo din. Kaya huwag kayong magkasala sa akin kasi magkikita din tayo dun. We have to think about our future there. Dami na, mga propesiya natupad na at marami pang natutupad. Dapat inaabangan din po natin ito. Ang muling nabuhay na Panginoon, balikan ko lang yung talata, medyo na-list na ako, ay isang patunay na siya ang may control, ang kanyang pangako ay totoo at hawak niya ang ating kinabukasan na dapat natin iniisip na may buhay na walang hanggan po tayo. Death rate po natin, 100 out of 100. Lahat po tayo dito mamamatay. Lahat po tayo mamamatay. Mamatay man tayo o mauna ang pagdating ni Jesus, titigil nga yung buhay na nalalaman natin at syempre may pagkakaiba, yes. Pero meron din tayong continuity. Gusto ko maisip natin yun kasi minsan masyadong malayo na iniisip natin sa langit eh. At ito ang huling talata natin at ang ating conclusion for today. Nasa Colossus chapter 3, verses 1 to 3. Ito, pag-uwi nyo sa bahay nyo, pag-aralan nyo po. Kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin nyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo'y namatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Allow me to say the English version. If then you have been raised with Christ, seek the things that are above where Christ is, seated at the right hand of God. Verse 2. Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. British theologian, si J.C. Ryle says, I pity the man who never thinks about heaven. Dagdagan ko na lang. I pity the man who never thinks accurately about heaven. Read about heaven. Think about it. It's our inaccurate thinking that causes us to choose to think so little about heaven.
Because He lives, we have this hope. Because He lives, our salvation is sigurado. Nabuhay siya eh. Meron tayong layunin sa buhay. Hindi yung dancing in the dark lang tayo. Because He lives, kailangan din natin makita yung kanyang ehemplo na nagpakita siya, kumain siya. Isipin din po natin yan. Let's meditate on those things. Amen. Tayo po yung manalangin. Salamat, Panginoon Diyos, na may direksyon po kami sa buhay, hindi po kami ay pag-gala-gala lang naghahanap ng aksyon. Lord, we are people with a purpose, and help us na maunawaan po namin itong layunin niyo para sa amin, Panginoon Diyos. Na maisapuso po namin ito at lumabas, Panginoon Diyos, at ipakita ang inyong kabutihan sa aming buhay at ang maaaring maging kabutihan sa iba. Father, we make us good ambassadors of the King, the risen King. Help us, Lord God, to be good ambassadors. We have a task, and help us to take heart. Salamat din po, Panginoon Diyos, na meron kaming kapayapaan sa inyo. Salamat din po, Panginoon Diyos, na meron po kaming hinaharap na napakaganda. Marahil, patawarin niyo nga po kami kung hindi namin po ito pinag-iisipan. Tulungan niyo po kami, gaya ng sinabi sa unang Korinto, na sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, maunawaan po namin na itong mga bagay na ito. So, Father, we submit ourselves to you. Help us to think more about our eternity and our eternal hope under the supervision of our risen King. Lord, sa aming paghihiwalay, Panginoon Diyos, alam niyo po ang aming pangangailangan, pang-spiritual, pang-financial, Lord God, emotionally, Father, will you meet us through your means, ordinary means, through other people, through the scriptures, and whatever means you want to use, Lord God. This is your world. This is my Father's world. Salamat, Panginoon Diyos. Would you even give us the opportunity to go out and preach and teach, Lord God, for your glory. Again, protect each and every one for the next 6 days until we meet again. And may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine on you and be gracious to you. And may the Lord lift up His countenance on you and give you peace. And the people of Grace Fellowship Church says, Amen and amen. God bless.